Isang magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang hapon po sa inyong lahat. No, yung utak ko nasa umaga pa, no? Pero hapon na po pala. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa time to be with you. Si Pastor Telo po at si Fran ay amin pong mga kaibigan. Yan, no? Mula pa nung sila'y dalagat binata pa. Yan. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon doon sa friendship na meron kami at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. At kapag pinag-uusapan po natin ang friendship o pagkakaibigan, meron pong pumapasok sa isipan ko na extraordinary friendship. At ito po yung kwento ng pagkakaibigan ng dalawang tao. Yung isang pangalan niya ay Eric Lomax at yung isa ay si Takashi Nagase. Yan. Alam niyo bakit very interesting yung kwento ng dalawang taong ito sapagkat sila'y nagsimulang magkaaway. Yan. 1942. Ayan, ewan ko kung buhay na po yung iba sa atin, ano? Pero 1942, World War II. Si Eric Lomax po ay isang British Army officer. Until eventually, naging po siya, prisoner of war ng mga Japanese. Siya po ay ininterrogate, siya po ay tinorture, siya po ay pinahirapan, at isa sa kanyang mga tormentors, yan, ay si Takashi Nagase. Ayan, no? Alam niyo po, eventually, napalaya si Eric, nag-retire, and for the next 50 years of his life, he did not stop looking for Takashi Nagase for revenge. Ayan. Yeah. Pero alam niyo po, nung sila po ay eventually nagtagpo, dumating yung time na sila'y nagtagpo. Sa halip po na gawin niya yung pinaplano niya na masama, alam niyo po, naghingian ng tawad. Humingi ng tawad sa kanya si Takashi Nagase. At siya rin po ay buong puso na nagpatawad. At itong dalawang magkaaway ngayon po ay reconciled friends. Yan. At sa totoo po, naging pelikula pa. Yan, naalala niyo yung Railway Man? Yan. Isang movie, iyan po ang kwento ng pagkakaibigan ni Eric Lomax at ni Takashi Nagase. Ngayon, ang tanong ko, kung kayo po yung isa doon, no? How would you have felt if you were the one or one of those two individuals? Ano kaya yung naramdaman natin? Paano kaya tayo tutugon doon sa sitwasyon na ganoon, na ito na yung tao until eventually magkakaroon po ng reconciliation. Alam niyo po, pag titingnan natin ang salita ng Panginoon, there is a far better story of reconciliation than that of Lomax and Nagase. At pag titingnan natin, this is not just another story, this is the story. Ito yung pinaka-kuwento ng salita ng Panginoon. At ito po yung pinaka-significant story of reconciliation men have ever known. At alam niyo po, gustong-gusto nating pakinggan ito sapagkat itong story of reconciliation na ito ay kasama tayo. It's between us and God. It's a reconciliation between us and God. Ngayon pong hapong ito, gusto ko po na balikan natin muli ito pong kwento ng reconciliation na ito na meron tayo with God at pag-aralan natin ano po dapat ang magiging tugon natin. Una po, i-appreciate muna natin muli. No? Titingnan natin yung reconciliation na nagkaroon tayo with God, and after we have appreciated this beautiful relationship we have and reconciliation we have with God, we will learn how we should respond. Yan po ang titingnan natin sa mga talata po natin ngayong hapong ito. Sa aklat po ng Colossians chapter 1, we will be talking about that. Okay?
talking about the beautiful reconciliation. And then after we have grasped this beautiful reconciliation, we will be talking about how we should respond. Inaanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Colossians chapter 1, verses 21 to 23. At unang-una po, makikita natin yung katatayuan ng tao bago pa nagkaroon ng reconciliation. Yung pakikipagbati. Yan. Tingnan muna natin, ano ba yung kalalagayan natin? What was our former condition before we were reconciled to God? And look at verse 21, because in verse 21, it says there clearly who we were before we were reconciled to God. Sabi po ng salita ng Panginoon, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Parang ang sakit pakinggan, ano? Pag naririnig mo, ikaw ay separated from God. Ikaw ay kaaway ng Diyos. Yan. Dahil sa iyong mga masamang gawain. Parang masakit, pero yan po ang katotohanan. This is who we are, or we were, before we were reconciled to God. Unang-una po, sabi niya dito sa mga talata, you were alienated from God. Ito po yung mga salita, ewan ko po kung nararanasan nyo na pupunta sa isang lugar, tapos wala kayong kilala, diba? Tapos uupo ka sa isang lugar, tapos parang lahat titingin sa'yo, diba? Parang, ayan, tapos pupunta ka dun sa kabila, tatabi ka, tapos titingnan ka rin, parang alienated. Yan, no? You do not belong. Yeah. You are separated from God. And the Bible tells us this is who we were before we were reconciled to God. This is what the word alienation means. Hindi ka kasama. You do not belong to God. You are outside of God's circle. They were separated from God. At sabi po ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Colossae, this is who you were. You were alienated from God. Yung mga Colossian believers po mostly were Gentiles. And before they met the God of Israel, they were worshiping other gods. Kaya sabi ni Apostol Pablo, naalala niyo po nung kayo'y mga dating hindi pa mga mananampalataya, this is who you were. At minsan sabi ko nga po, many people would not want to accept this truth. Ang akala po natin, pag hindi nananampalataya sa Panginoon, okay lang. Bait naman ako. Mas mabait pa nga ako sa mga iba dyan. Yan, no? Pero alam niyo po, yung katotohanan remains the same. We were separated. We do not belong. Pero alam niyo po, this even gets worse. Because their separation from God resulted to their being enemies of God in their minds. Because they do not belong. Because they are outside of the circle of God. Because they have rejected God. Sabi po ng salita ng Panginoon, their minds are set on things that are in opposition to God. Yan. Yung kanila pong mga isipan ay nakatuon sa mga bagay na nagtatanggi at nagtatakwil sa katotohanan ng Diyos. Itinatanggi po nila ang tunay na Diyos. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos na hindi tunay na Diyos. Yan. Sa mga iba't ibang bagay, they had created their own concepts of God. Yan, no? Marami po, they create their own concept of God. Ang gusto nilang Diyos, hindi yung Diyos ng Biblia. Ang gusto nilang Diyos, yung Diyos na susunod sa kanila. Baliktad, ano? Pag sinabi mong Diyos, dapat siya ang nasusunod. Pero many people in our generation would want a God that would follow their own desires. And the Bible tells us,
ito po yung kalalagayan ng mga tao bago po sila nakipagbati sa Panginoon, na ipagbati sa Panginoon. They were alien, separated from God, and their minds, or they were enemies. When it comes to their thinking, they are against and in opposition to God. Makikita po natin, alam niyo po, ang resulta niyan, may mga iba naniniwala sa maraming Diyos. Polytheism, right? Sabi ng iba, pag siniran mo, okay yan, ayos yan. Parang ang dami na, mas maganda na yon para may extra. Diba? Kung pumalpak yung iba, may reserba. Ayan, hindi po, no? Hindi po tama yun, no? Isa lang ang tanging Diyos. Hindi po pwedeng polytheism, hindi rin pwedeng Gnosticism. At ang iba dito sa mga Colossians, they were even engaging into mystery religions. Ayan po, no? They were alienated, they were enemies in mind. At alam niyo po, sabi niya dito, because their minds are evil and hostile against God, they exhibited evil behaviors. So sabi po ni Apostol Pablo dito, no, tatlo po, no? Alienated from God, enemies in your minds, and then because of your evil behavior. Because their minds reject the truth of God, they embrace man-made philosophies and religions which influence the manner of life they live. Alam niyo po, napakaganda pong prinsipyo sa buhay. Sabi nga po natin, right doctrine leads to right thinking, leads to right living. Kung tama ang pinaniniwalaan natin at iyon ang inilalagay natin sa isipan natin, ito ay magbubunga ng tamang buhay. Pero kung ang pinapasok natin sa isipan natin na paniniwala ay mali, mali din ang pamumuhay. It's just bad logical, right? It's natural. Right doctrine leads to right thinking, leads to right living. And this is what we find in here. They were putting in their minds wrong things. They were enemies of God when it comes to their thinking. And because of that, they reject the truth of God and they embrace man-made philosophies and religions. And because of that, they live lives that are not pleasing before God. Sabi po ni Pablo, alam niyo po, kung tatalon po kayo sa chapter 3 ng Colossians, the same book, sa talatang 5 hanggang 8, binigyan po niya ng mga halimbawa kung ano po yung klase ng mga kasalanang ginagawa ng mga Colossians before. At sabi po niya dyan sa verses 5 to 8, nandyan po yung mga example, sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry, anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Yan. Sabi ni Pablo, ito yung gawain ng mga tao na sa kanilang buhay, itinatanggi nilang katotohanan ng Diyos. Ang tingin nila sa mali, tama. Ayan, di ba? Sasabihin nila yung mga philosophy, as long as I'm happy, it must be good. How can it be wrong if it feels good? Right? And then when you talk about the right things of the Word of God, they will tell you you're judgmental. Diba? Sabi dito po, ito po yung mga yon. Lust, evil desires, and greed, idolatry, anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. That's a kind of life they lived because they were enemies of God. Alam niyo po, pag tinitingnan natin itong mga Colossians, sa katotohanan po, we're not very far from them. Sapagkat tayo din po, nung tayo hindi pa mga mananampalataya,
ang ating pong mga buhay ay ganito rin po ang katotohanan. This was also true of us and is true to anyone who do not know Christ. Marahil ang iba sa inyo, bago kayo nakakilala sa Panginoong Diyos, you were engaging yourselves into things that are not pleasing before God. Maybe there are some sins like immorality, materialism, greed, selfishness. Or maybe some have denied the truth of God and followed the philosophies of this world. Marahil dati ang ilan sa atin hindi naniniwala na may Diyos. O kaya alam natin, pero sabi natin sa Panginoon, Lord, not this time. Ayan, marahil iyon po ang pinanggalingan natin. Dati, nung ako po'y galit din ako sa mundo. At sinisisi ko rin ang Panginoon sa mga paghihirap na dinadaanan namin. And maybe this is the reality to many of us. Ang bottom line po, regardless of what we did and what we believed, ang sabi po ng salita ng Panginoon, because of those things, we are separated from God. And the very reason for that is that because of our sin. Ayan po ang katotohanan. Lahat po ng tao, sabi ng Biblia, makasalanan. At dahil po sa kasalanan, tayo po'y nahiwalay sa Diyos. Di nga po, sabi ng salita ng Panginoon, walang matuwid, wala ni isa, walang perpekto, di ba? Doon po sa probinsya namin, may kaibigan ako, pangalan niya, Perpekto. Pero makasalanan din. Kasi sabi ng Biblia, walang perpekto. And this is the reality. Because of sin, our condition before God, we are enemies, alienated. Pero alam niyo po, nakakatuwa, sapagkat pag itutuloy natin yung mga talata, in verse 22, you will find in here this beautiful word. Ito po yung word sa NIV, ang ginamit po dyan na pinakauna sa verse 22, but. Yan, After telling us our former condition, the Bible tells us, according to the Apostle Paul, but. Yan. That's the first word that we read in verse 22. It's a powerful contrast, which will show us that because of Christ, we have been reconciled to God. Nakarinig na ba kayo? Alam mo, akala ko suplado ka. Yan. But, di ba? Parang biglang, magagalit ka na sana, pero nung sinabing but, biglang, ang bait mo pala. Ayan. Ganito po yung nilalarawan ng contrast dito. This is yung experience natin, this is who we were. It's the worst, right? Pero sabi po dito, but. At ito po makikita natin in verse 22. Sabi po dyan, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. So what we have seen earlier was the desperate condition of man without Christ, but God, through Christ, will drastically change everything. We were separated, we were enemies, we were ungodly, but now you have been reconciled to God through the death of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ang ibig sabihin ng reconciliation, enemies made friends. Yan. To make peace where hostility was once present. We are no longer separated, but are now connected with Him because of the Lord Jesus Christ. Napakaganda po ng katotohanan na ito, sapagkat if you will just understand, just like what we've seen earlier, we were enemies. Yung masabing kaaway ka ng Panginoon, talagang very tragic
No, very desperate condition if you are an enemy of God. But here it says, now we are friends. We are reconciled to God. And this has only been made possible because of Christ who came in human flesh. I think that's the emphasis dito po sa ating passage. Ini-emphasize niya na Jesus Christ came in human flesh and He died on the cross for our sin. Yan. There's no other way for us to be reconciled with God but through the mediation of the Lord Jesus Christ. At dahil po siya'y pumarito, namatay sa cross ng Kalbaryo. At sabi po sa salita ng Panginoon, because of that our sins are forgiven. If we believe in the Lord Jesus Christ, tayo po ay maliligtas. Tayo po'y magiging reconciled sa Panginoon. And this is how much it costs for us to be reconciled to God. Ganun po katindi yung ating pong pagiging kaaway para tayo po ay may pagbati sa Panginoon. It has to be the death of the Lord Jesus Christ. His blood was doon po doon sa cross ng Kalbaryo. And this is what it means to be reconciled to God. And because of that, we can be reconciled. We can be forgiven. We can be made friends with Him. And because of this relationship with God, ang ganda po dito, because we are not just forgiven, sabi po ng salita ng Panginoon, we are just forgiven, or we're not just forgiven, we have been made friends with God, and we look forward to our future hope. Ang ganda po, no? Hindi lang tayo iniwan sa ere. Okay na. Pero ang sabi po dito, makikita natin sa salita ng Panginoon, through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. So nakikita po, when Jesus Christ returns, napakaganda po, pinatawad tayo sa kasalanan. Darating ang araw, tayo po ay ihaharap sa Panginoong Diyos. Hindi na po enemies, friends. And we will stand before God, blameless, holy. Ay yan po ang katatayuan natin ngayon. Contrast doon sa dati natin. Enemies, alienated, ungodly. Now, sabi niya, we have been reconciled. We will be presented holy, blameless. A total contrast. And this is so amazing. The sin that separated us from God has been taken away. Our sins and hostilities have been forgiven. And only through Jesus Christ that is made possible. So mga kaibigan, this is who we were. But because of the cross, this is who we are right now. Ngayon, titingnan po natin, napaka-precious po ng relationship natin, ano? Parang alam natin kung gaano po kasarap kapag nagkaroon ka ng isang kaibigan at alam mo, treasure mo yung pagiging kaibigan mo. And this is how much we are being treasured by God. We are so dear to Him. We are loved. Right? We belong to Him. We are now made friends with Him. Kaya ang tanong po natin, paano naman po tayo tutugon? Now that we have this wonderful relationship with God. Now that the Apostle Paul has shown us how precious this relationship is to us before and then after, and now that we have this kind of relationship, how should we respond? What should we do in appreciation to this reconciliation? Dito po makikita natin sa verse 23, ito pong napakagandang katotohanan. We must not be moved away by heresies, but we must persevere in faith.
dapat hindi po tayo, nandirito na po tayo. Hindi tayo dapat patitinag o padadala sa mga maling katuruan. Sa halip tayo po'y manindigan sa katotohanan at sa pananampalatayang ating natagpuan. Ayan po yung makikita. Tingnan niyo po ang verse 23. Sabi niya, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So dito po makikita natin, because of being friends with God, we must not, para mas madali pong tandaan, we must not stray, we must stay. Yan. Stay, don't stray. Yan. Manatili, huwag lumayo. Yan. At iyan po ang makikita natin dito po. There is a constant danger of false teaching. Iyan po ang konteksto ng aklat ng Colossians. Sila po ay mga mananampalataya, pero nagpapatuloy din yung mga umaali-aligid sa paligid na mga maling tagapagturo. Yan. At si Apostol Pablo ay very concerned na itong mga mananampalatayang ito ay madala muli ng mga maling katuruan. Kaya ito po ang makikita natin na kanyang ipinapaalala dun sa mga mananampalataya. They were bombarded with different false teachings, either diminishing the person of Christ or considers his work on the cross insufficient for our salvation. Sabi nga po nila, pag titingnan natin ang mga katuruan na hindi naaayon sa salita ng Diyos, makikita natin itong dalawang bagay. Una, ibinababa nila yung pagkatao ni Jesucristo. Sasabihin nila, hindi siya Diyos. Yan, no? Isa lamang siyang ganito, isa lamang siyang ganon. O kaya, sasabihin nila, kulang yung pananampalataya. Dapat dagdagan ng ganito. Yan. Pag nakikita po natin itong mga bagay-bagay na ito, alam niyo po, napaka-subtle, napaka-mapanling lang ng mga katuruan na mali. Tama po, no? Kasi sabi nga po, ang kaaway natin deceiver. At si Taning, ayan, sabi nila, si Satanas. Alam niyo po, ang katotohanan, di ba, magmula kay Adan at Eva, nandyan na siya hanggang sa kasalukuyan. Kaya sabi nga po sa Biblia, dalawa raw po yung pwede nating maling maging tugon kay Satan. Yung una, i-over-emphasize natin, para bagang takot na takot tayo. Pero yung pangalawa naman, i-underestimate natin. Kasi sa tagal ng panahon ni Satanas, hanggang sa kasalukuyan, kabisado niya na ang tao. At tayo po'y nalulungkot kapag nakikita natin yung mga balita sa radyo, mga kilalang tao, di ba? Na mga mananampalataya, o kaya mga naglilingkod, key leader. Yan. Tapos mababalitaan natin, nahulog sa kasalanan. Kasi ang kaaway po, talagang mapanlin lang. Masipag. Yeah. Kaya ito po ang pinapaalala ni Apostol Pablo sa atin. Sa konteksto po nila, meron pong mga Jews na nag-i-impose ng law at rituals na kinakailangan para sa kaligtasan. Meron din namang mga grupo doon sa konteksto ng Colossae na yung mga tinatawag nating Gnostics. Yung mga Gnostics naman, dinideny nila na si Jesucristo ay dumating in human flesh. Sinasabi nila, hindi siya nagkatawan tao, siya lang ay force or phantom. So ito yung mga examples ng mga katuruan na bumabagabag sa mga mananampalataya sa Colossae. At sa panahon natin, iba man, pero marami pa rin. No?
Sabi nga po ngayon, pag manood ka ng YouTube, mag-search ka, ang dami talagang mga ngaral, no? Kung hindi tayo magiging maingat, marami magagaling magsalita dyan. Mas magaling pa sa amin ni Pastor Telo di ba? Karisma. Yeah. Pero hindi ibig sabihin katotohanan. Yan, no? Yan po yung ating makikita. Halimbawa na lang, alam nyo, minsan, kunwari ikaw, isang anak, yan, nakakilala ka sa Panginoon. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, talagang lumalim ka. No? At naging masaya ka, natagpuan mo ang katotohanan. Pero, pagkalipas ng ilang taon, nagkasakit yung nanay mo. At dahil nagkasakit yung nanay mo na hindi naman sila iba yung kanilang pananampalatayang kinagisnan. Ang kanilang sinisisi ay ikaw. At sinasabi nila, ikaw kasi nagbago ka ng relihiyon. Kaya yan, minamalas tayo. Di ba sir, wala namang malas sa Kristan? No, swerte lang. Di pa. Minamalas tayo. Kaya binibigyan ka ngayon ng pressure. I-deny mo na yung pananampalatayang yan. Bumalik ka dito sa ating relihiyon. Para hindi na tayo paparusahan, hindi na tayo katulad nito, nangyari sa nanay mo. Ayan. Ano pong gagawin natin? Tayo ho ba ay mag-i-stray o mag-i-stay? Ayan. O kung sakali ikaw naman ay isang medyo estudyante pa, okay? O kaya nagtatrabaho, tapos ikaw ay isang mananampalataya, pero meron ka mga kaibigan doon, barkada. Sabi nila, Christian din daw sila. Pero pag tinitingnan mo yung buhay nila, parang hindi. No? Parang yung mga ginagawa nilang activities, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yung sasabihin nila sa'yo, oy, join ka na dito sa amin. O hindi pwede kasi sa Biblia, hindi. Ano ka, kami rin na Christian din kami. Di ba? Ikaw naman masyado kang killjoy. Ang corny-corny mo. Minsan-minsan lang, walang makakaalam nito. Yan, no? May pressure. Ngayon, ang tanong, stray or stay? Ayan po, no? Minsan may pressure po. Marahil ibang klase po ang nararanasan nyo, pero minsan iyan po ang pinagdadaanan ng isang mananampalataya. Na bagamat tayo po ay reconciled with God, nandyan pa rin ang tukso at minsan dinadala tayo na bumigay sa ating paninindigan at manghina at lumayo sa Panginoon. Alam niyo po, with these pressing dangers, Paul gives us a warning and an encouragement. Sabi po niya, we must not stray. We must not be moved away from the hope held out in the gospel. We must not be carried away by the sweet promises of false hopes. There is only one sure hope that we must anchor our faith in, the hope held out in the gospel. Huwag tayong padadala, huwag tayong patitinag, dapat tayo po'y maninindigan doon sa pag-asa na meron tayo na dahil tayo po'y naligtas na. Kahit anuman ang problema at pagsubok na daanin sa buhay, mananatili tayong tapat sa Panginoon. Amen? Ang mga iba po, alam po natin, sa mga nanampalataya, naranasan nyo kung gaano kasaya ang buhay na sumusunod kay Kristo. At ang sasabihin natin, huwag na tayong bumalik sa dati nating pinanggalingan. Di ba? At ito po ang makikita natin dito. We must not stray. At sabi po ni Apostol Pablo, rather than being moved away, sabi niya, continue in our faith. We must stay established
and firm. Yan, ganda po, no? Once you have experienced this, you should not leave this in any way. Kahit na po anong tukso. Alam niyo po, dito po sa talatang verse 23 sa NIV, it starts with the word if. At minsan, akala natin kapag if, parang it's a statement of doubt. Diba? Kung magpapatuloy ka, ibig sabihin ay nandiyan dyan ang kaligtasan. Pag hindi, mawawalang kaligtasan. Pero ito pong mga talatang ito ay sa halip na nagpapakita ng doubt, ito po'y nagpapakita ng confidence at kasiguruhan. Parang ang sinasabi po ni Paul sa kanyang pagkakagamit dito, he is assuming the reality that the believers will continue in faith. If you are a Christian, you will. Yan. Kung tayo po'y mananampalataya sa Panginoon, mananatili tayo. At maninindigan tayo sapagkat iyan ang magpapakita na tayo po'y tunay na mga mananampalataya. At napakaganda po sabi niya, stay. Do not be moved away. Stand firm. So mga kaibigan, doon po sa babaeng iyon na marahil sinisisi sapagkat nagkasakit ang kanyang mahal sa buhay. Ito po'y realidad, no? Nararanasan to. Meron akong kakilala, ganitong naranasan niya. No? Ang kaibahan lang, siya mismo ang nagkasakit. At sabi sa kanya ng nanay niya, yan kasi, umalis ka sa pananampalataya, kaya ka nagkasakit. Pagkalipas ng ilang taon, nanindigan siya. Kinuha din siya ng Panginoon. Pero hindi siya bumigay. At kung ganyan po nararanasan nyo, ang payo ni Pablo, stay, don't stray. Kung ikaw naman yung estudyante o manggagawa, tapos yung mga kaibigan mo, lagi kang inaaya sa mga maling gawain. Sabi nila, kung hindi ka sasama sa amin, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ka na namin gustong kaibigan. Sabi ni Pablo, stay, don't stray. Sapagkat kung natagpuan na natin ito, tayo po ay naipagbati na sa Panginoon. Hindi na tayo enemies. Hindi na tayo alienated. Hindi na tayo ungodly and hostile. We are now reconciled. We will be presented holy, blameless before God. Stay. Don't stray. Yan po ang napakagandang payo ni Apostol Pablo. Gusto ko pong wakasan sa isang personal na kwento. Alam niyo po, nung ako'y bata pa, mga 3 years ago, hindi po, binuking kasi ni Pastor Telo, 25 years na raw akong nagpapastor, lumabas tuloy yung edad ko, no? Pero nung ako po'y bata, alam niyo po, sabi ko kanina, galit ako sa mundo. Kasi 1 taon pa lang ako, iniwan kami ng tatayin ko. Sumakabilang bahay. Hindi po buhay, bahay. Iniwan niya kami. 5 kami magkakapatid. Nanay ko lang, walang sustento. Ewan ko kung naririnig niyo yung laging sinasabi ng nanay ko ni 5 duling walang binigay yung tatay mo. Ewan ko kung may 5 duling. No? Pero ang ibig niya sabihin, ni 5 walang binigay. No? Hirap na hirap kami sa buhay. No? Kaya lumaki ako na merong bitterness sa puso. Sabi ko, pag makita ko yung tatay ko, nako, dila lang walang latay. Parang si Fernando po Jr., ano? Dila lang walang latay. Pero yung pong sinabi ko sa buhay ko, talagang galit na galit ako sa tatay ko. Pag nakakakita ako ng pamilya naglalakad, wala yung, alam mo yun, yung kompleto, umiiyak na ako. Grabe yung sakit. Alam niyo po, dumating yung pagkakataon. May kumatok sa bahay. Tapos lumabas ako. Tinatawag ako ng nanay ko. Sabi niya, Dan, may bisita ka. Sabi sa akin.
Lumabas ako. Tapos nakita ko yung mama, may mama. Magandang hapon po. Sabi ko, tawa ng tawa yung nanay ko. Sabi niya, hindi mo kilala? Tatay mo yan. Kaya pala kamukha ko. Tatay mo yan, sabi niya sa akin. Alam niyo po, sa halip na galit, dahil mananampalataya na ako noon nag-aaral na ako sa seminary. Sa halip na galit, pagmamahal yung naramdaman ko. At nung gabing yun, hindi ko kasi siya, siyempre, for 30 years ba hindi mo nakikita o 20 plus years makikita mo ngayon. So ang ginawa ko, sa halip na bahagian ko siya, sinulatan ko. At sinabi ko sa sulat, alam niyo yung sinare ko sa sulat? Kung paano siya maliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo. At iyon ay dahil naranasan ko rin yung pagpapatawad ng Panginoon. At nung umaga, hinatid ko pa siya. Tapos nasundan pa po yun. No? Nagpunta kami sa kanila, na-stroke siya, binisita namin. Kaming lahat magkakapatid, bumisita kami sa kanya, na-stroke. At nung nakita ng mga kapatid, nakausap ko siya, nag-alisan sila. Kasi alam nila, sharean mo ulit ng gospel. At nung sinisharean ko siya, umiyak. Iyak siya ng iyak. Siyempre, iyak din ako. Akala niya siya lang. Iyak din ako. Pero alam niyo po, doon ko masabi talaga na yung pagpapatawad ng Panginoon ay kaya din natin kung tayo po ay na kay Kristo. No? At salamat sa Panginoon, dahil nandirito na tayo, binago niya na ang buhay natin. So sa inyo po, no? Stay, don't stray. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong salita na ibinigay sa amin sa pamamagitan po ng aklat ng Colossians. May mga pagsubok, hamon sa buhay, tukso na nagpapahina sa amin. At marahil naghahatak sa amin na malayo sa inyo. Dalangin po namin na makita po namin kung gaano po kaganda ang relasyon na meron kami sa inyo. At sa pamamagitan ng appreciation namin sa napakagandang relasyon na ito, hindi po namin kayo tatalikuran. Mamahalin po namin kayo at magtatapat kami sa inyo. Salamat po sa bawat isa na naririto. Salamat po sa church na ito. Panalangin ko po ang gawain na ito pong Taglish service, patuloy niyo pong palalaguhin, patuloy niyo po silang patatatagin sa pangunguna ng mga pastor, lalo si Pastor Telo. Dalangin ko po, Diyos, ang inyo pong tulong, ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong patnubay sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.